ang Panginoon ang lalaban para sa iyo. Magandang buhay sa lahat. Narito po tayo sa programa ng 24/7 Wow Words of Wisdom. Ako po si Alma Grumo ng CGM Balete. Aja, naririnig po natin sa Korean telenovela, Aja. Fighting, yun po ang kanilang ibig sabihin. Tayo naman po ay faithing. Si Cora Jakes Coleman, kung kilala niyo po ang writer na ito ng isang libro, may libro po siyang isinulat na ang pamagat po ay Faithing It. Sa aklat po ng Exodo na ating tutunghayan ngayon, Exodo 14:14 ay ganito po ang sabi, ang Panginoon ang makipaglaban sa inyo at kayo'y tatahimik. Madalas tayong dalhin sa buhay na mga labang hindi natin hiniling. Laban sa kahirapan, sakit, problema at mga kaaway na tila malakas kaysa sa atin. Ganyan ang pakiramdam ng Israel. Nang sila'y nasa tabi ng dagat na pula, ang hukbo ni Paraon sa likod at dagat naman ang kanilang nasa harap. Ngunit sa gitna ng kanilang pangamba, ibinigay ng Diyos ang pangakong ito sa aklat nga po ng Exodo na aking binasa na ang sabi, ang Panginoon ang makipaglaban sa inyo, kayo'y tatahimik. Ano ang kasaysayan ng tagpo na ito sa Exodo? Makikita natin ang pagtakas ng Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Matapos silang palayain, hinabol sila ni Paraon at ang kanyang hukbo. Nahuli sila sa gitna ng dagat at ng mga kaaway. Ngunit nagsalita si Moises ng malakas, tumayo kayo at tingnan ninyo ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. At doon hinati ng Diyos ang dagat. Patunay na siya ang lumalaban para sa kanyang bayan. Ano po ang sinasabi ng mensahe sa atin? Bilang nabanggit ko sa inyo kanina, ang salitang faithing, pananampalataya na lumalaban. Kaya tingnan natin anong mensaheng hatid sa kwentong ito patungkol sa paghati ng dagat na pula. Ang una pong mensahe, nakikipaglaban ang Diyos kapag tayo'y walang lakas. Siya po yung lumalaban. Hindi kayang labanan ng Israel ang hukbo ni Paraon. Ngunit ang Diyos ay kumilos kapag tayo ay wala nang magawa. Sa ating kahinaan, nahahayag ang kanyang kapangyarihan. At iyon po ay alam natin na nasulat po sa aklat ng 2 Korinto 12:9. Ang bahagi lang po ang aking babasahin. Ang sabi, lalong nahayag ang kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Yan. Yung po ang sinasabi na hayag sa ating kahinaan ang kanyang kapangyarihan. Ikalawa, ang mensaheng idulot nito, ang ating tungkulin ay magtiwala. Hindi magpanik. Sabi nga sa tema natin sa CGM Las Piñas ay trust and thrive. Diba? Tayo po ay magtiwala, huwag magpanik. Ang ibig sabihin kasi po ng salitang tatahimik ay tumigil. Tumigil saan? Tumigil sa pagdududa, tumigil sa pag-aalala, tumigil sa pagtatalo. Ang tunay na pananampalataya po ay pagtitiwala sa Diyos na siya ang may hawak ng lahat. Alam din po natin yun na nabanggit sa aklat po ng Awit, 24:1. Ang sabi doon, ang buong daigdig at ang lahat ng naroon, ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon. So kaganda po, ano po ng mga talatang aking nababanggit sa umagang ito. At ang sabi, ginagawang patotoo ng Diyos yung ating mga imposibleng sitwasyon. Nalagay na po ba kayo sa imposibleng sitwasyon na tila baga hindi ninyo malalagpasan? Ang sabi, gagamitin ng Diyos yung mga sitwasyon na imposible sa atin.
Ang tinatawag, minsan may sinasabi pong dead end na. No? Dead end na. Ang Israel ay nagdaan din sa ganoong sitwasyon, parang wala nang lulusutan. Pero ang sabi, ang Diyos ang nakipagbaka para sa kanila. Ginamit ng Diyos ang imposible upang mahayag ang kanyang kalwalhatian. At huli po ang sabi, ang tagumpay ng Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan. Ano po ang dulot? Ulitin ko po, ang dulot po ng tagumpay ay kapayapaan. Sabi nga, hindi lamang panalo ang layunin ng Diyos sa atin, kundi kapayapaan ng kanyang mga anak. Ang kapayapaan ay hindi po kawalan ng problema. Kahit po may problema, ay mararanasan natin ang kapayapaan kapag kasama natin ang Panginoon. Kundi ang sinasabi dito ay katiyakang hawak talaga ng Diyos ang lahat. Kontrolado niya po ang lahat. Kaya nga po tayo ay nasabi din sa aklat ng Juan 14 o 14, talata pong 27, ang sabi ay ganito, basahin ko lang po. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Ang linaw po, hindi katulad ng binibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. Ang kapayapaan ng Diyos ay hindi po nabibili. Ano po? Tanging matatagpuan nyo lamang sa ating Panginoon kung lubos ang ating pong pagtitiwala sa Kanya. Kaya bilang pagtatapos, ito po ang sabi. Ang Diyos na nakipaglaban para sa Israel ay siya ring lumalaban para sa inyo ngayon. No, siya po yung lumalaban para sa inyo ngayon. Maaaring ang laban mo ay problema sa pamilya, problema sa iyong kalusugan, o sa iyong business, o maging sa espiritual mong katatayuan. Maaaring pakiramdam mo ay wala ng daan. Ngunit tandaan mo, ang Panginoon ang iyong matibay na depensa. Wow! Ang sarap po, no? Wow talaga. Words of wisdom talaga ang hatid ng salita ng Diyos. Hindi mo kailangang mag-alala. No? Ang tungkulin mo lang po o tungkulin natin ay ang magtiwala. Hindi mo kailangang magpuyat sa pag-aalala at pag-iisip. Ang panawagan sa iyo ng Diyos, ang sabi, manahimik at sumuko sa Kanya. Lagay natin sa kamay ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya yakapin mo ngayon ang katotohanan ito. Ang Panginoon ang lalaban para sa iyo. Kaya kapatid, inuulit ko, faithing. God bless you at tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa nahayag na iyong mga salita. Salamat na lahat ng bagay ay posible sa iyo na tila sa amin ay imposible. Kaya't dagdagan mo po ang aming pananampalataya, maging ang aming pagtitiwala ay mailagay naming lubos sa iyong mapagpalang kamay. Maraming salamat sa lahat na nakinig, pagpalain mo ang kanilang buhay, makaranas sila ng buhay na nasa iyo, Panginoon, na punong-puno ng kapayapaan kahit sa gitna ng kaguluhan. Maraming salamat. Ito po ang aking samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako po nagsasabi, ang oras ay gamitin upang ang Diyos ay luwalhatiin.